So ngayon po ay nasa ikatlong linggo na tayo ng panahon ng Adbyento at mamaya po ay sisindihan natin ang ikatlong kandila sa korona ng Adbyento. At mapapansin po sa korona ng ating Adbyento ay makikita natin ang tatlong kulay na violet at isang kulay na kulay pink na mamaya ay ating sisindihan. Ang kulay na violet po ay nagsisimbolo ng pagsisisi at pagbabalik loob na siyang tema o umiikot na tema sa panahon ng Adbyento. Pero bakit pink ang ating sisindihan ngayon? Bakit may pink na kandila sa korona ng Adbyento? Ang Adbyento po ay nangangahulugan ng pagdating ng ating Panginoon sa ating piling. At dahil dyan, tayo ay naghihintay. Ngunit, ang paghihintay na ito ay hindi katulad ng ibang paghihintay na may takot, may pangamba. Katulad ng isang preso na naghihintay sa kanyang sintensya o kaya nag-aantay ng kanyang kapag siya ay nalalapit na sa death row at tatanggapin niya na ang death penalty o yung execution, either silya electrica o yung lethal injection o yung sa ibang bansa firing squad, sa mga Muslim ay yung pagbibigti, no? So yun ay nag-aantay na may takot, may pangamba. At hindi rin po ito paghihintay tulad ng isang taong tumaya sa loto na wala namang kasiguruhan na siya ay mananalo. Kaya nga, ang kanyang pag-aantay ay parang walang inaantay. Ang Adbyento po ay hindi nakakatakot at walang kasiguruhan. Sa halip, ito po ay isang masayang paghihintay dahil ang darating ay ang ating Panginoon at ang dala-dala ng ating Panginoon sa kanyang pagdating ay kaligtasan. Kaya nga po, dapat dahil kaligtasan ang pagdating ng ating Panginoon, dapat may saya, dapat may galak ang ating paghihintay. Ito ay sinasagisag ng kulay pink ng kandilang ng ating Advent wreath sa korona ng ating Adbyento. Ang kaligtasang dala ng Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng kasiyahan at kagalakan. Katulad din po ito ng mga inaasam ng mga unang Kristiyano noon. Dahil nga si Jesus ay nagbalik na sa langit, so yung mga early Christians, as early as the early Christians, they are already anticipating for the coming of the Lord. Kasi nga sabi ng ating Panginoon, siya'y magbabalik sa wakas na panahon. Kaya nga, noon pa lang ay inaantay na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ano yung pinaka-mantra na binabanggit lagi ng mga early Christians? Maranatha. Ano po ibig sabihin? Halina Jesus, halina. Kaya nga, ang kanilang pag-aantay at sa pagbabanggit nila ng Maranatha, nandoon ang kagalakan. Dahil alam nila sa pagdating ng ating Panginoon, kahit ito man ay may sakit o kahit ito man ay may kamatayan, alam nila ito na ang pagkakataon nila para sila ay makaharap o makarating sa piling nila ang ating Panginoon. Ito rin po ang tanda na ibinigay ni Jesus sa alagad na ni Juan Bautista nung suguin sila upang itanong kung si Jesus nga ba ang inaantay na Mesiyas. Ang pagdating ni Jesus ay nagbigay ng kagalakan sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ngunit, alam niyo po,
hindi lahat ay nagsasaya sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil may mga tao na nag-aalinlangan sa Kanya. Katulad ng pag-aalinlangan nila kay Juan bilang propeta na sinugo ng Diyos. Ang mga taong ito ay ang mga taong hindi makatanggap o matanggap ang tunay na kahulugan ng pagliligtas na dala ng ating Panginoon. Tulad din po ito ng mga Hudyo na kung saan ay hindi nila matanggap si Jesus dahil para sa kanila, ang Mesiyas na darating ay material na Mesiyas. Yung inaantay nilang Mesiyas ay katulad ng isang hari na katulad ni Herodes na uupo sa trono, may koronang ginto, mayroong purpura na damit na mag-rule sa kanilang bansa. Kaya nga, minsan, tayo rin, bilang mga Kristiyano na, at minsan, kahit marami na tayong narinig na pangaral tungkol sa pagdating ng ating Panginoon, na itutulad pa rin sa mga katulad ng mga Hudyo, katulad sa mga taong hindi matanggap ang pagdating ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi kapag sumasapit ang Kapaskuhan, ang focus lamang natin kalimitan ay mas pinahahalagahan natin ang mga material na bagay. Kaya, nakafocus din tayo sa material na kaligtasan. Makikita natin ito sa ating paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. So ano ba ang higit na mahalaga sa atin? Kalimitan na uuwi lamang ang ating paghahanda sa mga panlabas na paghahanda. Totoo po, masaya ang Pasko kung kung puno ng dekorasyon ng ating bahay. Totoo, masaya ang Pasko kapag merong masarap na pagkain sa ating hapag. Totoo, masarap ang Pasko, maganda ang Pasko kung may matatanggap tayong regalo at magbibigay tayo ng regalo. Totoo, maganda ang Pasko kung meron tayong pera at yung ating bonus at 13-month pay ay buo nating magagastos at hindi lang natin pambabayad sa ating mga utang. Ngunit, wag lang po sana nating kaligtaan na walang saysay ang lahat ng ito kung makakalimutan natin ang tunay na diwa ng ating paghahanda at kung sino ang ating pinaghahandaan. We always remember the reason of this season is Christ. Ang dahilan kung bakit po tayo nagdiriwang ng Pasko ay dahil kay Kristo. 11 tulog na lang po, Pasko na. Si Jesus ay patuloy na kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kaya nga po, panawagan ng panahon ng Adbyento ay tuloy-tuloy sana tayo sa ating pagbabago, sa ating isip, sa ating puso, at ng uri ng ating pamumuhay. Ito ang paghahandaan natin na may ginagawa. Matapos nating sindihan ang ikatlong kandila na kulay pink, nang dapat ay magkaroon tayo ng galak as we anticipate for the coming of our Lord, babalik ulit tayo sa violet. Ibig sabihin, may pagkakataon pa tayo. Nagbibigay pa ang Diyos ng huling pagkakataon upang suriin natin ang ating sarili kung hindi pa natin ito nagagawa. May panahon pa tayo para magbago dahil may pag-asa pang naghihintay sa atin upang magbalik loob sa Diyos. Maaari pa nating ibalik ang tunay na nagbibigay kaligayahan, kasayahan ng Pasko. Hindi lang sa pagkain, hindi lamang sa 13-month pay at bonus, hindi lamang sa mga palamuti ng Pasko, kundi si Jesus.
ang tunay na diwa ng Pasko. And so let us keep Christ in Christmas.